Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 2006. Halos mapaos na sa kakasigaw si Jeline sa kakatawag sa kuya niyang si Blake. Hindi niya alam kung saan nagsuot yung lalaki at gabi na hindi pa nakakauwi sa kanila. Nakakahiya tuloy na kailangan pa nilang mang-abala ng mga kapitbahay para makatulong sa paghanap sa kanyang kuya. Batid niyang estranghero pa ito sa lugar na kahit pa ilang beses na niyang nabakasyonan. Sabi pa niya sa kuya niya ay huwag basta-basta lalayo. Masyadong masukal ang kagubatang kinaroroonan nila para mahanap siya kaagad. Kaya naman nang mapagod ay ipinagpabukas na lang ulit ng dalaga ang paghahanap. Kabisado niya ang ugali ng kanyang kapatid. Kapag ayaw nito, ay hindi talaga to mapipilit. Inaya na niya ang mga kasamahan na umuwi na. Habang naglalakad, hindi nila napansin ang isang pares ng mapupulang mga mata ang palihim na tumalilis palayo sa kanilang daraanan. Nakakainis niyang kapatid mo. Alam niya namang kabago-bago pa lang na sa lugar. Talagang gumala ng gumala. Ako hindi pa nakakapusyal sa kagubatan eh. Saad ni Kylie habang inaayos ang buhok nito. Magkasama sila sa loob ng tent na binuo nila sa kanilang pamamasyal na yun. Bali nasa isang maliit na baryo sila. Ngunit sa halip na makituloy sa mga bahay sa paligid, ay mas pinili nilang gumawa ng mga tents sa gilid. Bumuntong hininga si Jeline at napapahiyang lumingon sa nobya ng kanyang kuya. Pasensya na kay kuya. Alam mo namang matigas ang ulo niya, di ba? Malumanay niyang wika at malungkot na pinunasan ng muka. Nagbabadya na sa pagtulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Palagi na lang siyang naiipit sa sitwasyon kung saan palaging si Blake ang may kasalanan. Ayaw na ayaw pa naman niya ang palaging nasisisi dahil kahit siya ang nakababata ay siya pa ang madalas napapagsabihan ng kanilang mga magulang. Nais na din tuloy niyang magrebelde. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa utak ng kanyang kapatid at naisip na itong maglakad ng mag-isa. Basta ang tanging ipinagdarasal niya, sana ay walang nangyaring masama sa kanyang kuya. Hindi lang basta bakasyon ang sadya nila sa nasabing lugar. Kung di may kinalaman din yun sa kanilang trabaho. Sila ay parte ng isang media kung saan nagsusulat sila ng mga artikulong may mga kababalaghang nangyayari at madalas itong napi-feature sa isang magazine. Para maging kapanipaniwala ang kanilang mga isinusulat ay nangunguha sila ng mga litrato. Nag-i-interview ng mga residente at nagtatanong-tanong ng mga lugar na alam nilang madalas ngang pangyarihan ng nasabing kababalaghan. Naagaw kasi nito ang kanyang pansin nung pinapipili sila ng kanilang editor kung aling lugar ang nais niyang puntahan para gawan ng artikulo. Naisip niyang sa bulubundukin ng Mount Cariana na doon na lamang magpunta. Total madalas naman niyang puntahan ang nasabing lugar, lalo na pag magpapasko. Naging panata na kasi niyang mamigay ng pamasko sa mga residente sa maliit na baryo dun tuwing Pasko. Kung kaya't kilala na siya ng mga tao dun.
Hindi pa nga lang siya nakakapasyal sa kagubatan na ayon sa mga residente ay madalas daw na hindi na nakakalabas ang sino mang pumapasok doon na nag-iisa lamang. May sabi-sabing marami raw engkanto sa nasabing lugar at kinukuha nila ang mga taong naliligaw doon para dalhin sa kanilang mundo. Kaya nga halos mairita na sa Jeline sa kakatanggi sa kanyang kuya na kung maaari ay huwag na itong sumama. Tutal naman, ang trabaho ang kanyang ipinunta rito. Samantalang si Kylie naman na nobya ng kanyang kuya ay ang naisipan niyang gawing modelo. Nang malaman niya itong kasama niya sa gagawing pagtatrabaho si Blake, ay kagad na pumayag si Kylie para na din daw mabantayan nito ang nobyong may katigasan ng ulo. Pero iba ang nangyayari ngayon. Mukhang may balat sa puwet si Jeline dahil kapag kasama niya ang kanyang kuya ay palagi na lang siyang minamalas. Gusto niyang sipain ang mukha nito sa inis. Imbis na magsisimula na siya sa pagtatrabaho, mukhang kailangan pa niyang unahin ang kanyang kapatid na tila ba may sayad at kung saan-saan na lamang nakakarating. Pinili niyang maupo sa labas ng tent habang iniisip kung ano nga ba ang nararapat gawin. Baka mamayang konti, dumating na ang kanyang kuya at magkakaroon siya ng pagkakataong mapagalitan ito. Ang totoo niyan, wala naman talagang trabaho ang kanyang kuya. Umaasa lang ito sa kanilang mga magulang. Hindi kagaya niya na mas gusto pa ang huwag umasa, kaya nakakaya niyang suportahan ang kanyang mga pangangailangan. Ilang oras na yata siyang nakatalungko sa labas, ngunit wala pa din siyang naiisip. Sa halip, may narinig siyang isang matinis na sigaw. Tila ba sigaw na nagmumula sa kalagitnaan ng kagubatan. Kilala niya ang sigaw na yun. Sigaw ni Blake. Kung kanina ay nagdanais siyang masabon ang kapatid, ngayon ay labis-labis na pag-aalala ang kanyang nadarama. Tila ba nakakaramdam ito ng matinding sakit base sa pagkakasigaw nito. Hindi maipaliwanag at tila hinahalukay ang kanyang buong laman habang pinapakinggan yun. Kaya naman hindi na siya nagsayang ng oras pa at mabilis na pumasok sa loob ng tent para kumuha ng flashlight. Natatakot siya ngunit ayaw niya namang hayaan na lang ang sigaw na naririnig niya. Hindi na siya nakapagpaalam kay Kylie at basta na lamang lumabas ng tent. Sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin habang tinatahak muli ang masukal na daanang iyon papunta sa kagubatan. Madilim at may mga nauulinagan pa naman siyang ingay dahil 7:00 pa lang naman at batid niyang naghahapunan pa ang karamihan sa mga residente ng nasabing lugar. Batid niyang mamaya lang ay mahihimbing din ang mga ito at matatahimik na ang buong lugar. Nanlalamig at kumakabog ang dibdib niya habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ng ingay na kanyang narinig. Namamawis ang mga kamay ng dalaga. Tila natutuyuan ng laway ang lalamunan at balot na balot ng tensyon ang buong pagkatao. Panaka-naka siyang nagugulat sa tuwing may naririnig na hindi pamilyar na huni sa paligid. Tila ba nanunudyo ang tunog na yun, nang aasar at nagbibigay ng babala. Hindi tuloy maiwasan ng dalaga ang kabahan sa kung ano man ang maaaring makita niya sa bandang unahan.
Habang naglalakad, nakakita siya ng isang tuyong kahoy. Dinampot niya yun at mariing hinawakan. Naisip niyang pwede itong ipalanggal lang sa kung anumang pwedeng sumalubong sa kanya. Nagpatuloy sa paglalakad ng dalaga hanggang sa may matanaw siyang isang malaking bahay sa pinakapusod ng kagubatan. Tingin ng dalaga ay may nagkakasiyahan dahil maingay ang mga tao sa loob at tila may parang kasiyahan. Nawala kaagad ang kanyang takot sa isiping may mga tao naman pala sa kagubatan at masayang naninirahan. Baka nasa lugar na yun ang kanyang kuya. Kaya nabawasan na ang kanyang pag-aalala habang hinahanap niya ang kanyang kuya. Hindi na siya nag-abala pang kumatok sa pinto. Basta naisip na lamang niyang maglakad-lakad muna sa paligid. Nasa loob ang mga tao at walang sino man ang naglalakad sa labas. Nakarating siya sa likurang bahagi ng bahay at napagtanto niyang kabaliktaran ang itsura nun kumpara sa kagandahang nasa harapan. Puno ng bulaklak at mararangyang bagay, samantalang sa likuran naman, tila ba napabayaan na to ng panahon. Sira-sira at kandila lamang ang ginagamit sa parting yun ng bahay. May naririnig din siyang nagtatadtad at boses na umuungol habang nagmamakaawa. Naisip na sumilip ni Jeline at nasindak siya sa kanyang nakita. Ngumingisi ang isang ali habang may ipinapakitang piniritong paa sa kanyang nakahigang kapatid. Nakahandusay ang kanyang kuya sa mesa, nakagapos at duguan. Nais sumigaw ni Jeline nang makitang putol na ang dalawang paa ng kanyang kapatid hanggang tuhod. Kaya pala halos nang hihina na ito dahil sa kawalan ng dugo. Pakiusap! Pakawalan niyo na ako! Hinahanap na ako ng kapatid ko. Nanginginig ng wika ni Blake habang mas lalo namang lumawak ang ngisi ng babae. Paa mo pa lang ang natitikman namin, iho. Huwag mo kaming bibitinin. Saba, di ba't sinabi ko sa'yo, hindi ka na makakaalis rito. Nakaririmaring na itong wika na nagpagapang ng kilabot sa buong katawan ni Jeline. Napasigaw muli ang lalaki nang sa pagkakataong iyon ay binutas na talaga ang kanyang tiyan at pagkaguluhan ng mga nilalang nakasama ng babae. Ang kanyang laman loob ay pinag-agawan habang hayok naman sa pagnanais na makasipsip ng sariwang dugo ang ilan sa kanila. Tila ba mauubusan si Jeline ng hininga dahil sa nasaksihan. Paano napunta ang kanyang kuya sa ganong sitwasyon at paano niya to matutulungan? Malinaw ang kanyang nakikita. Nasa tahanan ng mga aswang ang kanyang kapatid at batid niyang isang malaking pagsasakripisyo ang kanyang gagawin kung papasok siya sa loob ng bahay na yun na tanging sarili lamang ang kanyang dala. Nag-isip siya ng paraan, ngunit takot na siya. Hindi niya kayang isapalaran ang sarili, kaya naman lumayo siya sa bahay at muling tinahak ang landas pauwi sa din. Para lamang manghilakbot sa mapupulang mga mata ng isang nakahihindik na nilalang na nasa unahan niya. Kay bangis nito na nakaabang sa kanya. Tila nais panawa ng ulirat ni Jeline habang napapatras. Kapag hindi siya naging matapang,
magiging kagaya ng kanyang kapatid ang kanyang hahantungan. Sa halip na salubungin ng aswang, ay sa ibang direksyon siya tumakbo. Hindi na siya lumilingon habang mabilis na nagpaliko-liko sa kahit na saang sulok ng kagubatan. Makalayo lamang sa lugar na yun. Puro huni ng aswang ang kanyang naririnig at natatakot siya dahil baka maabutan siya ng mga ito. Kaya naman panay din ang dasal niya na sana ay huwag siyang maabutan at mailayo siya sa kapahamakan. Ilang minuto pa siyang nagtatatakbo hanggang sa makarating siya sa isang malawak at malinis na pastulan. Sa di kalayuan, may mga natanaw siyang mga puntod na may naglalakihang krus. Alam niyang sementeryo yun at isa sa mga nakakatakot na lugar para sa kanya. Ngunit wala na siyang pagpipilian kung di magtago dun. Pilit niyang isiniksik ang sarili sa isa sa mga puntod na walang laman. Naririnig niya na humahangos ang ilang nilalang habang hinahanap siya. At rinig na rinig niya ang pagsinghot sa paligid. Hindi naman nagtagal at nawala rin ang aswang sa paligid. Saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Simulat sa pool, ngayon lang siya nakakita ng aswang. At hindi lang isang aswang, hindi marami ito. Ngayon lang siya nakakita kung paano mambiktima ang mga to at pumatay ng tao. At nang maalala niya ang kanyang kuya, ay napahagulgol siyang muli. Malamang sa mga oras na to, ay kinatay na si Blake at hindi na muling maibabalik pa ang buhay. Kinabukasan, ay nagising na lamang si Jeline mula sa yugyug ng isang kamay. Pagkamulat ng kanyang mata, ang nag-aalalang si Kylie ang kanyang nakita. Sabi ni Kylie, kagabi pa raw nang mawala siya, nagpasaman raw si Kylie sa mga residente para hanapin silang magkapatid. May natagpuan daw silang bahay sa pusod ng kagubatan at nakita ang wala ng buhay na bangkay ng kanyang kapatid. Tila ba kalunos-lunos ang sinapit nito at pinagputol-putol ang kanyang katawan. Pinagtulungan ng mga residente na habulin ang mga salarin, ngunit ilan sa kanila ay nasugatan pa. At napagtanto nilang aswang ang balak nilang kalabanin. Kay bibilis ng mga kilos nito. Nang iba sa kanila ay agarang nagpalit anyo bilang mga hayop at lalong mas bumilis ang takbo palayo upang makatakas. Muling nanumbalik ang takot na nadarama ni Jeline nang maalala ang mga nakita at nangyari kagabi. At nang makita niya ang bangkay ng kanyang kapatid, halos mapugto ang kanyang hininga sa kaiiyak. Tila pinagsakluban siya ng langit at lupa sa sinapit nito. At nakadama ng takot para sa magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Paano ipapaliwanag ang bagay nito sa kanyang mga magulang? Kahit natatakot, inuwi niya ang bangkay ng kanyang kapatid. Nalaman ng mga magulang ang tunay na nangyari. Sa libingan, inagluksa ng husto ang mag-anak. Pero buti na lamang din at hindi rin siya nabiktima ng mga aswang. Pinagtulungan ng buhati na nagsipaglibing ang kabaong ng kanyang kuya upang tabunan na ito ng lupa. Hindi alam ng dalaga kung namamalikbat ba siya. Ngunit biglang kinabahan si Jeline nang makita ang kanyang kapatid na lalaki
ay naging katawan ng saging ang katawan nito bago matakpan ng lupa. Dumagundong na naman ang kaba sa kanyang dibdib. Katawan ng saging ang nasa loob ng kabaong. Lumingon siya sa paligid at napatingin sa kanyang mga magulang. Hindi naman siya napansin ng kanyang mga magulang nung siya'y lumingon. Kung nalaman lamang niya ang totoo na katawan na lang ng saging ang nililibing nila, ay isusumpa siya ng mga to. Kaya isinusumpa niyang hindi na muling babalik sa lugar na yun. Maraming masasakit na alaala, nakasisindak na pangyayari, at karanasang alam niyang kahit kailan ay hindi na niya makakalimutan.